Good morning. Isang mabilisang preparation lang tayo ng ating agahan. Una nating kukunin ay ang ating mga sangkap. Sahog natin sa ating tinulang manok. Siyempre, yung ating manok. Magpapalambot tayo kasi galing freezer. Tigas pa. At ayan na nga. Nakapagpalambot na tayo ng manok. Ganun din naman, nakapaggayak na rin tayo ng ating sangkap. Ito sayote, ito ay daon ng sili, luya, chicken cubes, durog na paminta, sibuyas at saka tanglad. At ayan na nga ang ating chicken. Papainit tayo ng ating malinis na kawali. Alright. Kung sa iba, pag nagtula sila, diretso na nilalagay yung mga sangkap. Nagpapakuloan sila ng karne ng manok. Diretso na sa atin. Ginigisa muna natin yung mga sangkap. Ayan, lagay tayo ng mantika. Tama lang na dami ng mantika. Mainit na yung mantika, lagay nyo na yung sibuyas. Kasunod ang luya natin. Kasunod ang ating paminta. Ayan, pagalo lang. Isunod na natin ang ating manok. Isa-isa lang. Ayan, konti na lang. Medyo brown na siya. Pwede natin lagyan ng sabaw. Sa puntong ito, pwede na natin lagyan ng sabaw at palalambutin natin siya within 15 to 20 minutes. Ayan, sa puntong ito, pwede natin ilagay ang ating nor cubes. At saka pwede na rin natin timplahan ng asin. Yung asin nyo is depende sa panlasa nyo. Kahit di na kayo maglagay ng bitchin kasi mayroon namang nor cubes. Nakita nyo naman yung sabaw. Ganyan ka-quality ang sabaw kapag ang manok ay ginigisa. Ayan, sa puntong ito maglalagay na tayo ng sayote. Pwede na natin ilagay yung special na paa ng manok. Ayan. Yung bata pa kasi kami, sinasabi ng magulang namin na paa daw to ng manok. Ayan, bali sayote na lang ang antayin natin maluto. Pag naluto yan, patayin na natin, saka natin ilalagay yung daon ng sili. Ayan, pag ganyan na yung sayote natin, okay na yan. Kasi maluluto pa yan sa init ng sabaw. So, pwede na natin patayin yan. Ayan, patayin na natin. Tapos maya maya ilagay natin yung daon ng sili. Kunin muna natin. Yan, nakapagsain na rin tayo habang nagluluto tayo. Nakaligo na rin. Nakapag-bihis na. Ready to, pumasok para, ready na tayo para pumasok. Ayan, after 5 minutes na pinatay natin yung kalan, saka natin ilalagay ang ating dahon ng sili. Ayan, purpose po niyan is para hindi masyadong ma-overcook ang ating dahon ng sili. Mainit pa rin naman sa sapat na yan para maluto niya yung sili natin. Alright. Minsan naglalagay din ako ng yan, siling haba, pero okay na po yan. Alright. Luto ng ating tinulang manok. Ayan ang agahan natin ngayon. Kukuha lang tayo ng kalamansi galing sa puno. Para. At habang nagpe-prepare tayo ng
ating pagkain, agahan. Ayan, nakapaglinis na tayo agad. Automatic yun. Kasi hindi naman, pag nagluluto ka, hindi naman buong oras nakabantay ka lang dun sa nagluluto mo. Ayan. Kaya nakaligo na tayo, nakapagbihis na tayo, nakapaglinis na tayo sa labas. At yun na nga, alis na tayo ng bahay. Bye-bye!